na kung saan ang China, may nilabas po silang video na kung saan sa kanilang news sa China ay sakop daw po sa kanilang teritoryo ang Palawan. Ayun, ako mga kababayan. Palawan, China na daw ang Palawan. Oo, so ito po mga kababayan, gusto ko lang pong ipaparinig sa inyo. Assertive maritime strategies. Oh. This move, Coast Guard ships recently appeared just 35 nautical miles off El Nido, Palawan, sparking concerns over China. Yeah. 3 China Coast Guard ships recently appeared just 35 nautical miles off El Nido, Palawan, sparking concerns over China's assertive maritime strategies. This move, described as a show of strength, reveals China's persistent push to enforce its territorial claims despite international legal challenges. The ship's presence near Palawan, coming from Scarborough Shoal along the contested 9-dash line, highlights the geopolitical tension in the region. Maritime experts urge the Philippine government to galvanize international response, potentially involving the United Nations. This episode underscores the ongoing maritime disputes and the strategic maneuvers by China as they attempt to solidify their regional presence. Diba? So yun po, kung saan mga kababayan, meron pong namataan, no? Meron pong namataan na mga Chinese barko na sakay ay mga Chinese Coast Guard, no, na nag-iikot sa Palawan. Tatlong mga Chinese Coast Guard o barko na kung saan ay inunti-unti na po nilang pinalibutan itong isla ng Palawan. At ayon nga po dito sa kanilang balita, ipakita ko po sa inyong naturang video na kung saan nilabas po sa kanilang TV station, no, sa balita sa kanilang bansa na ang Palawan daw is sakop ng China. Ito po mga kababayan, bago ko po i-play ang video, huwag niyo pong kalimutan mag-like, no, at i-share at ikalat niyo po ito. Pwede niyo i-screen record ito, i-cut at i-share ninyo sa mga kakilala at kaibigan niyo sa Palawan na maging alerto po tayo. So ito po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo, kung nakita nyo po, may guhit po dyan na dilaw, na kung saan ay yan daw po ay sakop ng China. Kung may makikita kayong dilaw dyan at may dalawang barko na paikot-ikot, yan daw po ay sakop ng China. At pinakita at pinalabas na po ito sa bansang China ang naturang balita. So ito po mga kababayan, ayan, kung nakita nyo, meron pong tinatawag na guhit, no? Yan po yung tinatawag na 9-dash line. Oo, na tinatawag ng Pilipinas sa sakop ng ating arkipelago. Ngunit sapagkat bagamat di umano, ito daw po ay pagmamay-ari ng China ang Palawan. Oo, so nakita nyo po, ayan po yung China, kulay pula, green ang Pilipinas. Kung nakikita nyo may guhit, lagpas na lagpas naman po, pero no, inangkin pa rin po nila na ang Palawan daw po ay sa kanila. Kung makikita nyo po, ayan po ang Pilipinas, o na kung saan ito po ay sinusurveillance daw po ng China, na kung saan sa kanila daw po yan. Ayan o, iniikot po ng barko, at ito po ay tinatawag natin na 3D satellite image, na kung saan ito po ay pinapakita sa China na sa kanila daw po iyan. Oo, sakop pa daw po sa bansang Pilipinas yan. So paano po na sa bansang China ang Palawan? So paano po nangyari mga kababayan na halos ang China ay pinapasok na po nila. Pinapasok na nila na pati na po ang Davao, no, ang harap, ang Samal Island ay kinakain na nila at sakop daw po ng bansang China. Mga kababayan, maging alerto po tayo. Hindi po tayo na sabihin na huwag tayong mag-alala, hindi tayo papasukin ng mga Chinese Coast Guard, hindi tayo papasukin ng China kasi andyan naman po ang presidente. Hindi po agad-agad makikita ng presidente yan. Mismong kayo po, mga residente sa Palawan, ang makakakita niyan. Bakit? Hindi po kasi agad-agad mababalita sa presidente ng Pilipinas niyan or sa kinaukulan kasi malayo po ang Luzon sa Palawan. Ngaya nga po, mga kababayan, maghanda po at maging alerto po kayo kung meron po kayong makikita na mga kakaibang barko, mga malalaking barko na may mga flag ng China, yan po ay mga Chinese Coast Guard, hindi po yan mga Filipino Coast Guard. Kaya kung may makita po kayo dyan na mga nagmamasid-masid, no, may mga paronda-ronda, ay dapat ipagbigay alam nyo na po yan sa
sa kaukulan or sa gobyerno ng Pilipinas, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Palawan ng mga mangingisda. Kayo po yung laging umiikot dyan, no? Kapag may napansin po kayo mga kakaibang bagay, lalong-lalo na hindi nyo po kilala ng mga malalaking barko, ay ipagbigay alam nyo na po ito, no, sa otoridad para makapaghanda na po ang Pilipinas. Hindi po yung ganun-ganun na lang. Kasi nga ito po black propaganda po ng China. Pinapalabas na po nila ito sa kanilang balita na ang Palawan daw po, o kung nakita nyo po may tumatakbong barko, yan po ay 3D image or 3D satellite video na kung saan sakop daw po ng China ang Palawan. So nakita nyo naman po, dito makikita nyo, ayan, meron silang tinatawag na 9-dash line na kung saan, kung may tumatakbo-takbo na kulay puti, sakop pa daw po nila. Hanggat kinulayan nila ng kulay pula, ay sa kanila daw po yan. Ngayon mga kababayan, nakita nyo naman po ang naturang video. Ang tanong ngayon, sino ba ang dapat sisihin dyan? Sino ba ang dapat pukulin or sino ba ang dapat managot dyan? Ang dapat po managot dyan, yan po yung mga mga dati, mga nakaupo sa gobyerno na kung saan pinabayaan nila at hinahayaan nila na masakop at mapasok at magkaroon ng power ang China na mangamkam ng lupa sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, may tanong ko lang po, handa po ba kayong bumuto sa mga politiko na mga pro-China? Kayo na lang po, hindi naman. Actually, lahat naman po siguro ng mga nanonood po sa aking live ngayon, diba? Sir Jeffrey Tizon, Dolores Ramolacio, JD, sabi ni JD, ayos dyan para dual citizen na tayo. Actually JD, kung magiging tanga, wag ka namang damay, ikaw na lang. Diba? Alam ko naman po mga kababayan na kayo po ay hindi po, hindi po kayo ngayon lang nanood sa aking live at higit sa lahat, hindi lang po kayo nanonood sa akin. Marami din po kayo mga pinapanood na vlogger at hindi lang din po ako ang merong vlog or live sa patungkol sa pagsakop ng China sa Palawan. Ang next target nila ay ang Palawan daw. So ngayon mga kababayan, alam nyo naman po kung sino po yung mga politician sa Pilipinas na pro-China. Hindi ko na po pangalanan dito isa-isa. Actually, sasabihin na naman nila ito ay black propaganda ng mga BBM vloggers, di ba? Para siraan sila. Kayo na lang po mga kababayan ang magbasa, manood at tumingin kung sino po ang mga politician ngayon na tumatakbo sa midterm election, lalong-lalo na yung mga kongresista at mga senador, na pabor sa China. So hindi ko na po pangalanan, alam nyo naman po, ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, yung ibang mga politician dyan, parang inutusan lang ng bumili ng suka at nakatanggap ng COC, ayun, tumakbo ng senador. Yung ibang politician dyan, pag nilapitan ng medyo may malinis-linis na hitsura, nagpapapicture, di ba? Pag nilapitan ng pulubi na nagtitinda ng sampagita, pinandirian at iniwan. Di ba? Next, El Nido ang target, di ba? Ma'am Elenita Piring. Alam nyo naman po, mga kababayan, Jeffrey baby, ba't umalis ka? Sabi ni Saingan Sara, di ba? Alam nyo na, mga kababayan at mga kaibigan. Alam nyo naman po kung sino po yung mga politician na mga pro-China, di ba? And according nga kay GB Ejercito at kay Katrina Ponce Enrile ng CESA, ang sabi nga niya, meron daw mga vloggers ang Duterte administration noon na pinunduhan daw ng China. Meron nga daw silang mga social media influencer na kung saan binunduhan daw ng milyon-milyon peso mula sa China para siraan ang administrasyong Marcos. Kung hindi po totoo yan, ay di sana kinasuhan na si JB Ejercito at itong si CESA, Katrina Enrile, di ba? Anong sabi ni Katrina Enrile? Papanood natin sa inyo, Ma'am Silva Glory, Ma'am Rosana Regudo dyan sa Europe, may galab shout out. So ipapanood natin sa inyo, mga kababayan, na kung saan bayad ng China, di ba? Ang mga Filipino vloggers, di ba? Sabi nga niya sa kanyang talumpati, kamakailan lang, di ba? Eto ipapanood ko sa inyo. Eto na, mga kababayan, panoorin.
It's ito, not ito, based ito. here. I just found out also that Martin Andenar Mm. is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this misinformation, like Maharlika, Texas, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid. From China. Nakusihan ni Cagayan Economic Zone Authority Administrator Katrina Ponce Enrile si dating Presidential Communications Secretary Martin Andanar na nagpupondo ng mga vlogger na bumabatikos sa Marcos administration gamit ang pera ng China. Nako. Kasunod na rin ito ng babala ni Enrile sa publiko laban sa mga vlogger na sina Maharlika at Sas Rogando Sasot. Ayon kay CISA Chief, may ulterior motives ang mga nasabing content creator at nakikinabang lamang sa pera ng China. Nako. Samantala, mariing itinanggi ni Andanar ang paratang at tinawag itong fake news. Nako. Ayon sa dating cabinet secretary, mag-research na lang daw ng konti upang hindi mapahiya sa dulo at mabansagang mema o may masabi lamang. Nakusihan. Ang sabi, mag-research daw ng kaunti para hindi daw mapahiya at masabihang mema. Bukod kay Katrina Enrile, bakit si GB Ejercito? Eto na. Ito mga kababayan, hindi naman to hindi to fake news, may video. GB Ejercito, bayad ng China, mga vloggers. Eto na. Pati si GB Ejercito. Ni Siniwala at ni Senador JV Ejercito na Ulitin totoo natin, raw ulitin. Ni Siniwala at ni Senador JV Ejercito na totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer at influencers ang pinapasahod umano ng Chinese Communist Party. Patay. Sa isang programa sa radyo, sinabi ni Ejercito na partikular dyan ang mga nagtutungo ng 2 linggo sa China, kung saan sagot din ng National Radio and Television Administration ng CCP ang lahat ng kanilang travel expenses. May pagkakataon nga aniya na isa rin siya sa mga pinuntirya matapos niyang magsalita kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Giit ni JV, hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon na sa halip na magkaisa tayo sa pambubuli ng China, ay tila may tumatawid pa ng political color. At mas nakalulungkot dyan, aniya, na may mga Pilipinong ibinibenta ang sariling bayan. Diba? Narinig nyo mga kababayan? Bago tayo mag-start. Narinig ninyo? Not one, but two ang nagtestify at nagsabi na meron nga daw tinatawag na DDS vloggers na pinunduhan daw ng China. Ayon nga kay GB Ejercito, Senador GB Ejercito, simula nung sumali siya sa issue at naglabas ng opinion ay pinuntirya at pinutakti siya ng mga bayarang vloggers ng China. Ngayon, ito naman si Katrina Enrile Ponce, siya din mismo ang nagsabi sa pamamagitan daw ng isang dating miyembro ng gabinete ni Duterte ay pinunduhan din daw po ng China. Alam nyo na. Buenas tardes. Maraming mga traidor sa bayan. Kaya nga Ma'am Elenita nakita nyo naman sa ginagawa ng Palawan ngayon. Ng China sa Palawan. Naku mga kababayan, nakakatakot po. Ayan po. Nakita nyo po yan. Sakop daw ng China ang Palawan. Nakita nyo naman po, pag pula China, pag green Pilipinas. So, ang buntot ng Pilipinas ay ang Palawan, ayun, sakop na daw po ng China. Ayan, nakita nyo po, meron pong barko na nagroronda, iniikutan, pinalibutan, ayun, nakuha nga ang Palawan. Kaya mga kababayan, magmatsyag, magmasid, mag-ingat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na mga taga-Palawan. Nako po mga kababayan, hindi po ito nakakatawa, hindi po ito biro lamang at hindi po ito kwento-kwento lang. Mga kababayan, sino ba dapat ang sisihin? Sino ba dapat ang managot
Yun pong mga nakaraang administrasyon na kung saan malapit at nagbigay pahintulot para pumasok ang mga dayuhang mananakop. Diba? So, actually, mga kababayan, hindi naman po siguro papayag ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pero, dapat tayo po ang una na mag-ingat, magmatsyag, magmasid. Grabe po talaga mga kababayan, lalong-lalo na sa mga taga Palawan. Huwag po kayong kampante, ha? Dapat mag-ingat po kayo diyan, dapat magbantay, no? At pag may nakita kayong mga kakaibang bagay o mga kahina-hinalang bagay, lalong-lalo na pag singkit ang mata at may ginawang hindi maganda, ipagbigay alam sa otoridad at i-report ninyo agad. Katulad lang nung nakaraang nabalitaan na may mga Chinese spy diyan sa Palawan. Oo. Nakita nyo mga Chinese spy dyan na kung saan nagrenta lang ng isang kwarto sa resort, no? Na kung saan naglagay ng mga CCTV. Bakit naglagay ng CCTV ang mga Chinese na hindi naman sila ang nagmamay-ari nung naturang establishmento? Ito po mga kababayan, ito po ay balita po ng News 5. Eto ha, pakinggan ninyo. Chinese spy sa Palawan. Ito ha. Nagpanggap daw na turista ang pinaghihinalaang Chinese spy sa Palawan. Nahuli rin sa magkakahiwalay na operasyon ang umano'y iba pang espiya ng China. Magbabalita si Elaine Fulgencio. TV5 yan ha, News 5. Sa unang tingin, mukhang tipikal na turista lang ang lalaking ito na kumukuha ng picture at video sa tabing dagat sa Puerto Princesa, Palawan. Pero sabi ng mga residente roon, kahina-hinala ang kilos niya. Ang kinukunan kasi niya, mga barko ng Philippine. Kaya nga, pag mga ganyan, mapapansin ninyo, ha, mga kababayan dyan sa Palawan, pag may mapansin kayo mga kahina-hinalang kilos ng mga dayuhan, lalong-lalo na pag nakita ninyo mga singkit, no, mga Asian, ipagbigay alam at i-report ninyo agad sa otoridad para ma-question, no, at mahuli kung may mga ginagawa silang hindi maganda. Actually, ang Pilipinas kasi napaka-open po kasi ng Pilipinas. No? Kung ang Pilipinas pareho lang sa North Korea, walang wifi, walang TV, walang cellphone, aba. Coast Guard. Kwento ng testigong si alias Lady, nagulat siya nang malamang naglagay ng CCTV sa lugar ang turista. At ayan, wala itong pahintulot. Doon ako nagdududa. Bakit siya naglagay ng CCTV doon? Turista lang naman siya eh. Kahit nga ikaw na Pilipinong-Pilipino, kapag pumunta ka sa Palawan at mangupahan ka doon ng isang kwarto at magbakasyon ka doon, wala kang karapatan magkabit doon kaya hindi naman ikaw may-ari ng naturang establishmento. Diba? Parang kahina-hinala yung kilos nila kasi nakaharap po doon sa West Philippine Sea. Kasi doon po ang daanan ng barko ng mga Navy. Coast Guard, Philippine Navy. Kinunan daw ng video pati ang naval detachment sa Ulugan Bay na bahagi ng Naval Forces West. Nagpapalipad din po sila ng drone. Doon yung Nagpapalipad pa daw ng drone. Sa investigasyon ng NBI, nagpakilalang Taiwanese national sa mga